Hello Philippines! Hello world! Hello universe! Ito po ang Kumusta Ka Bagong Pilipinas. Dito sa aming episode uli ay ating tatalakayin ang makabuluhang karanasan ng isang lady seafarer. At siya ay magbibigay liwanag sa kanilang mga sakripisyo na tinitiis. Okay? Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga iniingatan at mga hamon sa buhay na hinaharap nila habang nagtatrabaho sila sa barko at namumuhay malayo sa kanilang pamilya. So, susuriin natin ang mas malalim pa at ang iba-ibang aspeto ng kanilang paglalakbay bilang seafarer. At makikita natin yung mga pagsubok, lalo na sa kanilang mga pamilya, tulad ng pagharap ng mga kalungkutan, yung loneliness na yan, at ng mga minsan yung pagkawasak ng pagsasama ng isang mag-asawa o mag-boyfriend o magkasintahan. At yung, alam natin, yung cheating, parang pag sinasabi mong taksil, parang ang lalim, no? Yung pag-cheat na lang. At yung pagkaubos ng ipon na pinapadala nila sa mga pamilya o sa kanilang mga minamahal. At yung minsan kung may mga anak na sila, minsan nalilihis din ng landas. So dito sa aming programa, Kumusta Ka Bagong Pilipinas, ay huhugutin natin ang mga mahahalagang kwento ng kanilang buhay. So, ayan. So, ang buhay natin, lagi kong sinasabi, ay parang tulad ng RPM gauge. Okay, ng kotse. So, minsan kailangan natin maghanap ng tamang ritmo sa buhay. So, kailangan mong minsan pabilisan, tapakan yung gas, pero minsan naman kailangan mong huminahon. Pero pag pinapabilis mo ang takbo mo sa buhay at gusto mong abutin ang iyong mga pangarap, ay okay lang. At para lampasan yung mga limitasyon yan sa buhay. So may mga pagkakataon naman na mas mabuti na tayo'y magbagal, huminga ng malalim, at maingat na harapin ang mga liku-liku ng buhay. So, may mga sandali din na gaya ng kotse ay maayos na manatili muna tayo sa neutral na magpahinga, magngilay-ngilay, at mag-ipon ng lakas bago muling umusad. Okay? So, ayan. Gaya ng ating programa, kaya yung ating programa ay magbibigay gabay para sa buhay natin. Okay. Papakilala ko, of course. This is your host, Marlene Craig, and with me are my beautiful host, Miss Ana Dussier and Miss Alma Antonio. Magandang araw. Yes, thank you, Miss Marlene. Ayan, magandang araw sa ating lahat. At welcome sa ating Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan, episode 7 na po kami, kaya stay tuned dahil ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga seafarer, ladies and gentlemen. So, stay tuned and standby lang po at mamaya-maya pag-uusapan natin ang tungkol sa mga seafarer woman. And Alma? Yes, this is Alma Antonio. Andito na naman tayo sa ating bagang talk show ng bayan. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Okay, magandang umaga sa inyo, Miss Ana and Miss Marlene. I'm going to sing, okay? Kamusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Ayan, okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Miss Marlene and Ana? Okay, yan yung aming swinger at singer at grupo. Of course, we are excited na ipapakilala natin ang ating lady seafarer. She's a third officer sa cargo, transportation cargo. Hindi yun sa cruise ship, ha? So, let's see. Siya ay nag-aral sa
Sana po tayo. Yung aking outline dyan. So, siya ay nag-graduate ng Bachelor in Science in Marine Transportation. Meaning, doon sa cargo vessel sila. Wow. Tapos, naging seafarer siya since 2016. And currently with Philippines Transmarine Carrier Incorporation. And of course, he's also a seafarer blogger. Kachika niya yung blogger niya. So, syempre, pangalan niya si Third Officer Alona Dadole. Ayan, paki-Facebook search niyo po yan. Alona with an H, Dadole. Meron po siyang seafarer blog. And also from Camarines del Norte po siya. So, pero presently residing at Tanza, Cavite. Naging Caviteña na from Bicolana. Opo. Okay. So, we would like to introduce no other than our third officer, Alona. Miss Alona. Gusto kong sabihin, Dadole. Alegre Dadola. Dadole. Pang celebrity. Bumati ka po muna, ma'am. Ay, hola. Ayun pala. Hola, I'm Alona Dedole. From Tanza, Cavite, and I'm third officer. My current company is Philippine Transmarine Carrier, and nagbarko po ako since 2016. So, 9 years na rin po akong nagbabarko, and meron din po akong kambal. Si Ilona Dadole. Actually, ano rin po siya, ma'am, seawoman din po siya and second officer. Yeah. Ayun. Alona ka, yung twin sibling mo is Ilona. Opo. Grabe, Alona, And Ilona. Kaya po Ang yung mga page celebrity namin, ang Alona. pangalan, ah. Opo. Kaya po. Baka, may boyfriends na ba kayong pareho? Ako po, wala. Tapos yung kapatid ko po na may asawa na po ngayon. Si Ilona meron na? Opo, nasa Europe na po siya nakatira ngayon. Wow. Minsan, Opo. yung Y, baka magmukhang A, mali maisulat ng boyfriend. Si Ilona rin is a seafarer. Yes, Opo, second second officer. Oh, officer. wow. Second officer. Pakistorya nga, ang ganda-ganda Oh, eh. I yeah. was so amazed when I heard her story. Opo. Na yung sakripisyo niya, pakisabi nga, first, yung question ko pala, Yes. bakit ka nakapag-isip na mag-aral ng BS Marine Transportation na Opo. alam mo magiging seafarer ka? Why? What made you join seafaring? Actually po, ma'am, inspired po kami sa father po namin. Kasi yung father po namin ngayon, retired Philippine Navy na po siya. And simula po nung bata kami, lagi niya kami dinadala dun sa Sangli Point, sa barko nila. Tapos lagi po siya naka-uniform ng white. And sobrang linis po kasi nung papa ko magdala nung uniform. So, nalakihan po namin yun. And katulad din po nung ibang reason ng ibang seaman din po na nakikita din nila na pagka-seaman talaga may malaki po yung bahay, di ba po talaga. Pero yun talagang malaking inspiration po kasi namin yung father talaga po namin. Kaya, ayun po. Tas, una po, nag-decide yung kapatid ko. Ako talaga yung unang nag-decide na gusto kong maging, seaman. Tapos, sumunod din yung kapatid ko. Actually po yung father ko, sinasabihan niya kami na sigurado ba kayo kasi nga alam niya yung buhay sa pagbabarko hindi madali kasi naranasan niya na eh. Kaya po yun. Pero sabi namin, yun po talaga yung gusto namin. Parang naging dream at saka passion mo. Opo, sobra po. Siguro nasa dugo na rin po kasi talaga. Hindi, gaya ng may mga kaibigan tayo, mga family na, mga abogado, marami talaga nagiging abogado sa mga anak nila. And then, pag yung doctor naman, yung pamilya na yan, karamihan nagiging doctor. Yung influence ba, kung ano yung nakikita mo, di ba? Tapos, ako naman kasi sayang, wala kaming abogado sa pamilya, wala rin kaming mga doctors na sa Amerika. Opo. Yung una kong nakita na Star Trek ako, yung stewardess sa first time kong sumakay nung 5 years old ako. Sabi ko sa mami ko, kasi ang ganda-ganda niya. Tapos, na-mesmerize ako sa beauty. Sabi ko, Mama, can I be like her? Sabi niya, of course, darling. You can be anybody who Pero you Miss want Greg, to be. sabi ni Miss Alona, that seaman yung father mo, na hindi No, daw... Navy. Navy Ay, po. Navy. So, hindi Opo. raw madali ang pagiging seaman. Opo. So, ano kasi yung... ranas niya eh. Dahil seawoman ka na ngayon, ano yung naranasan mo na hindi madali na ibig nilang sabihin? Yun po, yung sinasabi na ng father ko na lalo na yung trabaho sa barko kasi is physical po talaga.
Tapos makaka-experience ka 'pag nasa barko yung alon talaga sobra hindi po talaga madali. Sabi niya kaya sabi ni Papa siguraduhin niyo rin na kapagka ginusto niyo yun, yung kurso na yun, paninindigan niyo. Hindi yung pagka nandiyan ka na, aatras ka and lilipat ka na naman ng ibang kurso na gusto mo. So, Kasi mahal din ang kurso ng Oo, BS mahal. Marine Transportation. Opo. I heard 100,000 To something plus. 200,000. Currently po 40,000. Sa time po namin nasa 32 to 40,000 per sem po yun. Yeah, oo. Per sem. Apo, Ilang per sem. semester yun? Ilan Opo. yun? Halos sa po, 2 sem po. Ayun. So hanggang, ano po yun, 3 years po yun. 3 years schooling po kami. Di Sa ang mga mahal. regular school. Anong ginagawa mo sa loob ng barko? Sa ngayon po, yung sa position ko po ngayon, third officer, ako po yung maintenance po ng mga life-saving appliances namin. So, ako po yung nagme-maintenance po ng mga lifeboat, ng mga ganyan po namin, lifebuoy. And sa bridge po, ako po yung navigator din po ako. Yan. So, ako po yung sa decision making kapag may mga kasalubong kaming barko, ganyan. So, pinagkakatiwala po talaga sa amin ni Kapitan yung barko po pag wala siya sa bridge. Kasi hindi naman po pwede sa lahat ng oras nandyan si Kapitan sa oras ng duty namin. Question, pag sinabi mo nasa physical bridge ka sa navigator, may dala-dala ka bang navigational Oo. kit? Meron po kami mga equipment, equipment like ECDs, radars. So, doon kitang-kita mo pa nagnanavigate ka. Opo. Kasi, I remember I asked her kasi nag-pre-interview ako over the phone. Sabi ko, di ba may maraming mga pirates, di ba? Opo. Na yun, binabantayan nyo rin, di ba? Opo, Baka nakatrain- makabangga nyo. Opo, nakatrain na rin po akong dumaan sa mga ganyan Somalia part po na dadaan ka po talaga At sa mga saka yung pirates. may mga private na big na mga shipping privately owned, minsan tinatakbo. O gaya, di ba sabi natin, di ba yung mga pogo, Ay, wala Alisa naman po. Kwan, tinago ng... Ay, wala naman. Pero po, pag dumadaan po kami sa mga ganyang area po, meron naman po kami nagmi-meeting po kami, ganyan, kung ano po yung mga dapat gawin. Pero yun ang Nagpe-prepare po tinitignan kami. mo, na baka may mga barko na Opo. hindi naka-register sa navigational chart sa way na yan. Hindi. Actually po, may mga barko, lahat po naman po ng barko, may mga AIS po yan na tinatawag na naka-registered naman po or makikita. Ang binabantayan po namin, yung mga boat. Yung po mga boat po. Kasi sila yung maliliit na minsan hindi po nadedetect sa radar. Tapos kapag po yung akala mo mga fishing boat lang, yung pala, ikaw na po pala yung target, tapos biglang, ayun po, bibilis na po, tapos ang target na po pala yung barko namin, tapos aakyatin na kami. So, yun po yung binabantayan Ay, namin. grabe rin pala yung Opo. position mo na yan. So, you have to be on the lookout. Magaling ka rin opo. lumangoy? Actually, hindi po ako marunong lumangoy. Hindi po Nadali ko, Opo. nadali ko. Hindi po lahat ng seaman marunong lumangoy. Pero sa totoo. siguro, Ano ba katabi mo requirement? na yung life-saving... Opo, life jacket. Life jacket. So, hindi ba requirements para kailangan marunong lumangoy bago maging seaman? Actually po, meron po kaming training na basic training na tinatawag. Tapos, kailangan po talaga, kahit sa school po tinuturo yan, meron po kaming subject na swimming po. So, kailangan mo talagang matutong lumangoy. So, pero po, alam niyo na sa amin, ewan ko, ako po talaga kahit anong gawin ko, hindi ako marunong life-saving lumangoy. na lang siguro yan. Opo, kasi kailangan mo talagang matuto in case. Pero sabi ko nga, basta may life jacket ka, alam mo yung gagawin mo in case na may mangyayari. Yung survival mo sa Opo. water. Kasi pag stewardess ka, importante, you don't only know how to swim, but you Opo. must know how to save Yes. Alam mo, others. yes. Yun ang mahirap, yung paano ka sakaling ka, paano mo tatanggalin Opo. yung sakal na yun. Tapos yung pag may fire, magsisisid ka. So mas matindi yung training namin sa So, swimming sa airline training. okay. Pero sa barko, I was thinking na they should be very good, no? The best swimmers dapat sila. Oo, pero question ako, siyempre wala ka sa cruise, di ba? Ay, wala. The more na po. merong mataas ang position mo, you are third officer. Opo. Hindi ka ba natatakot na mas dumami ang responsibilities mo kapag lalo kang tumaas ang rango mo? Kasi yung iba hindi parang kontento na sila kasi mas Opo. 'di ba? So Opo. ano ba naudyok sa na para pang
tumaas yung tumaas position. yung rank mo. Opo, kasi ano po yung experience ko po kasi, nagkadete po ako sa Inter-Island. Dito po, yung Asnar Shipping, yung dati ko pong company. So, after nung cadetship ko po, nag-exam ako, and then, tsaka po ako nag-apply. Kasi yung kapatid ko po yung unang nakasakay ng barko bago ako. So, kasi nag-stop po ako ng pag-aaral para to give way dun po sa kambal ko si Ilona. Para siya muna. And then, nagtrabaho muna ako. Parang nagtulungan po talaga kayo. kami. Oo. Kaya po Okay yun. lang yan. Oo. Opo. Tapos, after po nun, nung siya naman na yung kasakay ng international, siya naman po yung tumulong sa akin para take po ako ng exam ko. Sa lahat ng trainings ko, siya po yung sumagot. And then, after nun, kinuha niya rin ako dun sa company niya. Kaya, nakasakay po ako international. Tapos, yung experience ko po, sa ratings, dalawang contract po ako ng ordinary seaman. Yun po. Anong ibig sabihin ng ordinary seaman? Ano po, sila po yung kasama ni boss na nagme-maintenance sa barko. Yung mga nagtitik-tik po ng kalawang, yung Tatanggal ng kalawang. Opo, nagpipaint din po, ganyan. Yung basta po, overall maintenance po ng barko talaga, kasama ko po Naranasan mo yun? Opo, naranasan. Kahit nung kadete po, ako ganun po talaga. At Kasi maglinis. minamaso po talaga namin Tapos yung mga maglilinis kalawang. ka din. Opo. Sa barko mismo, di ba, dapat malinis, di ba? Opo. So, yung mga Kasama po yun kalawang, namin. basta yung Kaya maintenance. nagpursige kang mag-aral para maalis ka sa ganong... Opo. At saka one time po kasi talaga, sabi ko sa sarili ko, kasi nasa bridge po ako, tapos nagwa-washing kami ng barko. Oh, Nagwa-washing may po car talaga wash din kami. pala, Opo. Tapos boat wash. naglilinis kami. Tapos yung official ko po, nandun siya sa bridge, kasi aircon po eh. Ang sarap ng buhay niya, palakad-lakad lang, tingin-tingin kung may traffic dyan. Tapos ako nasa labas, pag ang init-init, ganyan. Tapos sabi ko, balang araw magiging official din Ganyan din ako. Opo. Sabi ko, hindi ako makokontento na ganito lang yung position ko na lagi lang akong maintenance number ko. Gusto ko mairanasan din yung mapapagaan. And then, syempre po kasi, pag mas malaki yung position mo, mas malaki sahod mo. Mas makakatulong ka sa pamilya ko. Balik kayo doon sa kwan kasi yung na-fascinate ako na magkapatid. Minsan sa magkapatid, may selfish, di ba? Pero ito, si Alona, sabi, sige, ikaw na lang. Trabaho muna ako, ikaw muna dyan. Kasi siguro pag may sibling ako, mauna na ako ha. Tapos saka ka na lang. Ikaw, Alma, pagbibigyan mo muna ba si Ana? Hindi naman kami nag-aral eh. Kung willing yung Joke. sister ko. In that situation. Ay, hindi, syempre, kung depende yan sa pag-uusap nyo. Opo. Kung Tsaka meron kung kayong willing pangarap, naman, willing diba? naman. Opo. Pero are you the type of the person that you Yes, give of way course. to your Yes, brothers yes, and of sisters? course. Oo Ako naman. rin, parang I'm the more, magsasakripisyo din ako. Para Kung sabay kayong nakaranas ng hirap, and syempre meron kayong pangarap, hindi i-pursue nyo kung ano yung gusto nyo maging sa buhay. Oo, Opo. kasi at least isa ang goal nyo, makatulong sa pamilya, di ba? Opo. Para Totoo kung po. sino man mauna, sa pamilya pa rin. Opo, At totoo. napakabait naman yung kapatid mo na talagang nung nakapasok siya, binalikan kanya kasi she could fall in love. Yes. Makalimutan, mag-asawa. Opo. Pasensya ko na, ate, nabuntisan ako eh. Opo, totoo. may anak na, hindi ka na mabigyan. Mabigyan ka pero kaunti na lang. Opo. Tapos magli-leave pa siya pag mag-maternity. Pero I like that na gusto kong sabihin sa ating mga kababayan na minsan sa pamilya, kailangan talaga ng teamwork. Opo. Yung isang goal nyo muna. Dapat Huwag yung magtulungan, makasarili. Kasi marami akong naririnig na pinaaral ng mga kapatid tapos nakapag-asawa, nabuntisan. Wala rin, wala na. Yung iniisip na ako naman ang susunod, ituloy ko yung pag-aaral ko. Minsan maraming ganyan nangyayari po. Kaya sinasabi ko sa ating mga, especially ng mga kababayan natin na huwag po tayong maging makasarili. Totoo. Buti nag-aral siya. Kasi iba pinag-aaral, di naman nag-aaral, di ba? Dayan pa, di ba? Oo, may mga Parang ganun. very responsible Same yun. po kasi kami ng goal eh. Ang goal po talaga namin ni Ilona, talagang makatulong sa pamilya. Nagkaroon po kami ng usapan noon, wala munang mag-aasawa. Just hanggat because ano. makambal kayo, dahil pareho kayo. Opo, yung connection din Kasi po magkapatid, siguro. minsan magkakaiba ng gusto Correct, yan. correct. Opo. So, di ba? So, Pero growing up together and yung environment nila siguro, Yes. tapos tamang pagpapalaki Opo, ng totoo. kanilang papa. Kasi disiplinado mga Navy or military people di ba? Totoo po. So parang napunta sa kanila na, sige, may model sila. parang nung nakikita yung influence siguro ng daddy niya, sige, maging ganito tayo ate ha. Opo. So parang yung pareho yung parang isip at goal nila papunta, which is very good. Yes. Kaya minsan,
sinasabi ko maganda yung merong family home evening meeting na sa isang linggo mag-usap-usap kayo sa kainan. Yung, ate, ito rin ang gusto ko para malaman mo na, ay, nga pala, no? Ganda ng maganda yung sinasabi nyo. Kasi mai-influensya mo rin siya. May i-explain ng father nyo, mother nyo, o yung kayo magkakapatid na bakit pupunta kayo, tutungo kayo sa isang vision. Opo, Diba? totoo. At dapat manindigan sa vision na yan. Yung pag-asawa po, naku, marami kong maasawa dyan. Ang importante po, lalo na kahit sa babae, ay makapagtapos tayo. Para mas maganda yung sahod pag nakapagtapos ka eh. Opo. Kasi pag undergrad ka, sige, maging ordinary seaman ka. Opo. Pero kung talagang pag-igihan nyo pag-aral, lalo na pag meron namang perang ibigay ng magulang nyo na pag-aral nyo, tama ba yung Tagalog? Opo, Pagpapaaral tama nyo. po. Medyo mali. Maganda Make influensya. study, make avail po na mag-aral po kayo. Kasi marami tayong mga OFWs ngayon, hindi lang sa seafaring, na ang dami ko talagang nalalaman na bigay ng bigay ang mga Magulang. nagsasakripisyo, mga magulang. Hindi Tapos, nag-aaral. na hindi sila nag-aaral. Totoo. Marami ang kilalang ganyan. Nagda-drugs Ako din pa po. sila, napapasama sa Oo. mga ibang barkada. Tapos, hindi nila binibigyang importansya yung sakripisyo ng mami nila. Lalo na yung mami nyo, domestic helper po, naglilinis po sila ng banyo, nililinis nila kung ano-ano, tapos kayo ginagastos nyo lang, tapos hindi kayo nag-aaral. So kung mga anak, please lang, maawa ka. Ako naman, naiiyak ako tuwing nakikinig ako kay Tolfo. Na yung umiiyak yung mga magulang, yung mga ganyang mga anak. So, sakripisyo po ng ating mga magulang na OFW. Bigyan niyo po ng importansya. Mag-aral kasi pag wala kayong pinag-aralan, hanggang dyan na lang po kayo. Si Hindi Miss po- Alona, napansin niya yung father niya, yung figure na malinis manamit. Opo. Sabi mo, maputi ang uniform. Ano bang Opo. gamit ng tatay mo, Tide? Hindi, Ariel daw, Ariel. Magaling po maglaba mama ko. Ano to, commercial? Ay, hello, Tide. Ay, Ariel. Ang puti, di ba sabi mo? Opo, malinis po ba talaga magdala ng uniform? So, yun ng naging papa parang ko. naging model nila, ang father nila. So, yung question ko naman, sa barko, ilan kayong babae doon? Sa mga previous ko po, barko, halos ako talaga yung isang babae lang. Oh, Pero ito oy! pong last, ko po, Ilan ang men? actually, sa cargo vessels, po kami, 22 crew. Yun lang po yung maximum. 21 yung Tapos ako lang men. yung babae. Ayun po. Pero itong last vessel ko po, Haba ng hair. tatlo po kaming babae. Anong na- ring yung tone mo sa phone mo? It's a raining man? Hindi naman. Yes, So, right. 21, naliligawan ka doon. Ikaw lang mag-isa. Opo. Hindi naman po maiiwasan talaga sa barko na may May magkakagusto itsura talaga. siya, maganda po siya. Salamat oh. po. Pag hindi mo, yung question ko kanina, Opo. pag hindi mo type, Opo. paano mo nire-reject? Ako po kasi open ako na kasi sa 8 years ko pong pagbabarko, tayo babae mararamdaman po natin kapag ang lalaki nagpaparamdam din naman talaga. Or Hindi minsan ba po multo kasi, yan? hindi nga po sa inisip ko sana ano? multo na lang to. Or minsan po sila mismo yung nagsasabi, ganyan. Pero sinasabi ko na po agad sa kanila na ayoko ng kahit na anong issue, ayoko ng problema sa barko. Doon pa lang putulin mo na. Or kapag ka hindi tumigil, hindi ko na lang papansinin po. Kasi mahirap na kapag binigyan mo pa siya ng, ano po yung tawag nito, binigyan mo pa siya ng chance, parang iisipin niya, may pag-asa ako dito, ganyan. Kaya ako na lang po iiwas or di ko na lang kakausapin. Oo. Kaso ang masakit na part po doon, kapag In-accept ba nila? yun nga po ang masakit na part doon, sisiraan ka nila kapag ka hindi nila nakuha yung gusto nila. Yabang-yabang ka. Kaya Wow. po nagkakaroon ng mga ganyang Ang issues hirap sa barko. makaiwas no, puro lalaki sa Opo. paligid mo. Parang hindi ko kaya yun. Sobrang hirap po. Oo. Ang masakit doon kasi darating po talaga sa point na sisiraan ka nila kapag, alam niyo naman po ang Kung maarte ka na, Oo. parang, Pagka di alam nila mo naman, nakuha siya yung gusto pinakamaganda nila. sa mundo, Oo. parang Oo, ganun ka diba? pa. Alam ko na yan. Sabihin mo na lang, pare, hindi tayo talo. Ayun. Pero ano naman, ang hilig ko, babae. Para iwasan, di ba? Para makaiwas Opo. ka. Minsan Oo. sinasabi ko na, di ba, boyfriend ako, ganyan. Kaso minsan, yung alam nyo naman, yung iba Oo, mapilit talaga pa sa rin. barko kasi nga, matagal sila kayo magkasama sa magkakasama. loob. Brave May- woman. Oo. Alam mo, just to cut you girls, sasabihin ko, Kuya, ang hilig ko babae. Pag nagkahilig ako sa lalaki, ikaw ang una kong tatawagan. Ay, kaso Di ba may- magandang excuse yun?
Hindi, ang lalaki lalo na-challenge lalaki. sila pag ganun eh. Hindi, Opo. tikman. Ay, Oo, na-challenge. diba? Hindi Opo. titigil lalo Hindi. yun. Gagawin ko tong babae. Oo, Yan. totoo. Kasi parang naging pride po nila yan eh. Tapos ang lalaki kasi, Oh, yung mga Sa ano po, nakikinig dyan, totoo po totoo ba yung talaga yan. sinasabi So, ko? okay na yung sabi mo may boyfriend ka na minsan. opo, or minsan, maganda po talaga, pinaka-the best dyan, iwasan na lang sila. Or Paano mo iniwasan? hindi ko po talaga sila kinakausap. Or minsan, kapag dumating sa point na talagang ipipilitin nila yung sarili nila sa'yo, that's the time po na magre-report na po ako sa senior officer ko. Kagandahan kasi, officer siya. Opo, officer po ako. Paano kung si Kapitan? Ay, so far, hindi naman po Ay, nangyari hindi pa sa akin. nangyari. Yun ang mahirap. Opo, hindi Diba? naman. Malay mo, soon to be kapitan. Kung halimbawa nagkagusto sa'yo yung mga tak-tak, nagtatak-tak. Opo. Pero ang katawan, Ordinary ala Piolo Pascual. Mapapansin mo ba sila? Basta masipag po. Wow. Ganun. Anak Piolo Pascual, okay na. Basta makikita mo po sa tao na masipag tsaka may pangarap sa buhay talaga na hindi lang sila sa ganung position lang. Hindi ka naman pala suplada. Hindi Ang naman. galing. Okay. Nakikinig yung mga ibang ordinary seaman dyan. Sabi niya, ang bait. Kasi pag ang sagot niya Hindi naman po. hindi po gusto Madalas ko po yan officer. tinatanong sa akin ng mga kasama ko sa barko eh. Sinasabi nila, ma'am, paano kapag ka ganito may nanligaw sa'yo, AB, sasagutin mo ba? Ganyan. Ano Sabi ko, AB? able seaman po. Sila po yung nagtitimon ng barko po. Nagtitimon po. Timon? Nagdidrive? Opo. Sila po yung may hawak ng yan AB? po. AB normal? Ay, hindi po. Able seaman po. Okay. Able seaman. Able Sila po yung seaman. nagtitimon ng barko. So, sabi ko naman po sa kanila, kahit naman anong posisyon, as long as nakikita mo may pangarap sa buhay, kaya po yun. Medyo cheesy, pero totoo po yun. Kaya yun. Kasi ang hirap naman po pagka nakita mo na, di ba po, na parang contented na sila sa ganong position lang. So, kumalay mo minsan, galing pala siya sa mayamang na pamilya. Opo. Gusto lang niyang Ganun magkaroon lang. na experience sa Opo. di ba? Opo. Depende po yan sa sitwasyon. Gawa tayo ng istorya sa movie na ganyan. So, ano pa yung mga question ninyo? So, Ang yung- question ko, so, besides sa pagiging seafarer mo, Opo. nagbi-business ka rin ba? Sa ngayon po, nag-try po talaga ako na mag-business kasi ito po yung isa sa mahirap sa amin sa mga seaman. Opo. Kasi nasa barko po kami, wala po kaming, minsan kahit pamilya mo, ang hirap ng pagkatiwalaan sa business kasi hindi nila natututukan. Hindi naman sila yung tipong naglalabas din ng pera kaya hindi nila alam yung ganong hirap na minsan, yun po yung totoo kasi yung mga kasamahan ko sa barko, nag-business din sila katulad ko. Tapos, wala, napapabayaan yung business. Kaya yung iba po, nagbabakasyon ng matagal para matutukan yung business nila. So, ako po, nag-try na din po ako kaso talagang parang hindi rin nag-work. Ayun. Kaya po yun. Kaya ang ginawa po namin ng kapatid ko, nag-invest po kami, bumili kami ng properties para po yung mga, yung pinaghirapan namin sa barko, may mapupuntahan. Maganda yan. Ano yung At mga least safe na-invest properties. Ayun po, nung una po, nakabili po kami ng bahay sa Tansa, yun po yung tinitirahan namin ngayon. Tapos nakabili rin po kami ng bahay sa Imus. And then yung pong farm. Tapos yung, nakabili rin po ako ng Meron na silang sasakyan. the farm sa Sino kasama mo sa bahay? Before? Opo. Yung kasama ko sa bahay, yung mother and father ko na lang po. Tsaka yung pamangkin ko. Kasi lahat po kaming, yung mga kapatid ko po nasa ibang bansa na. Ako na lang yung natira sa bahay. Ayaw pa akong pakawalan nila mama. So, hanggang ngayon single ka? Opo. Oh, hello, Ayan, single po hello, si Miss single. Alona. Jello, Glenn, single. Okay. Dalawa dito. Oh, dalaga to. Ay, may asawa na. Dalaga to, third mate, third officer, no? So, ano yung mga, nagkaranas ka na ba ng harassment? Ay, opo. Sobra. Siguro po, What type sobra ba? talaga po, Halos po Harassment? siguro every vessel ko, ayan, lagi po ako nakaka-experience ng harassment. Physical, verbal din. Verbal, Tapos, ito nga lang pong last vessel ko, talagang lagi akong umiiyak kasi, syempre yung may, nakasama po kasi ako ng mixed crew. Yung po yung, kasama mo ibang lahi. Tapos, pag full Ay, crew po, oo. puro lang kayo Pilipino. So, ayun po. Yun yung minsan masakit kasi kapwa mo Pinoy yung manghaharas sa'yo din. Anong klaseng harassment physical? Ano bang klase? Bawa kikindatan ka? Ganun na. Ay, hindi lang po. Ano yung physical? Kinatok po ako sa kabina. May sabi niya sa akin, sabi po sa akin nung kasama ko na nag-inuman kasi sila eh. Tapos, pero alam ko na nag-inuman sila. Tapos, kumatok siya, tapos sabi niya may sasabihin lang daw siya sa akin, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, kung may sasabihin mo sa akin pag di ka nalasing, sabi ko sa kanya. Marunong ka Kasi ba yun. makipaglaban?
Ako po. Nakatulad ko. Ganun. Hindi po. Pagka ang ginagawa ko po, pagka ganyan, kasi natakot, nung time na yun, parang medyo mahina pa kasi po ako, hindi ko pa alam yung gagawin Dapat ko. marunong ka, no? Kasi Opo, pag parang- lalaki kasama mo, delikado talaga. Delikado po. Ang ginagawa ko lang po, kasi takot din ako na mapauwi sila. Kasi syempre, alam ko rin yung hirap nila. May mga Iniisip mo pa rin sila, no? Opo, yun nga yung mahirap dun eh. Okay. Kaya hindi ko sila sinusumbong kila kapitan. Pero nung mga yung mga sumunod po na may mga nanghaharas uli sa akin, ganyan, talagang dumidiretso na ako kay kapitan, sinusumbong dapat. ko Kala na. ko hindi mo Nire-report ko na sinusumbong. direct kay kapitan. Kasi kung hindi Alam mo mo, next isusumbong. time pumunta ka sa barko, sorry. Opo. May nabibili dyan sa bookstore, national, yung sabi, parang do not disturb. Okay po. I'm in silence, do not disturb, do not harass. Kumuha ka na rin ng do not I'm dreaming. So 30 minutes left. Malaki pa. 30 minutes Opo. So, ayun, yung harassment na yun. Opo. So, andyan yung sexual harassment. Yun yung sinabi mo, kinakatok ka. So, Opo. ang ginagawa mo, isusumbong mo na lang pag hindi Question, nakikinig. pag nasumbong mo, anong penalty nila? Binibigyan po sila na warning ni kapitan. Ilang warning dapat? Opo. Ilan? Yung isa po, isang warning po yung nabigay eh. Tapos na-experience ko lang, ito po, nung last, minura po ako nung Dapat sumbong ulit. Filipino o foreigner? Pilipino po. Ito, kaya na-stress din po ako. Kasi, sinumbong mo. kapwa ko Pilipino, yung Officer ba siya? Grabe yun chief cook po. Chief cook siya. Opo. Naku. Pero tapos may attitude po talaga. Tapos sinumbong ko, Mayabang, kasi oo. sinumbong ko po siya doon sa kapitan namin. Pero Pero pangalawa na. Opo, pero yung kapitan na napagsabihan ko, ibang lahi kasi yun eh. Oo. Tapos parang medyo favorite kasi nila yung mayor na yun. So may favoritism. Siyempre, pagkain eh. Siya yung nagbibigay ng pagkain. Tapos Balikan. ayun, tapos parang hindi nila binigyan ng action. Tapos naulit siya sa iba kong kasama na babae din. Kaya medyo Dalawa. nabigyan ng action po yun. Tapos Pinapaalis ayun. yun? Opo. Kasi di ba, ano ba yung pangalan nung kanya, yung may code of ethics dyan? Opo. Doon, ibibigay sa yung license na yon, yung Alin dito, po? mamaya, yung may lisensya sila na may mga code of ethics kayo, di ba? Opo, may mga rules naman po kami sa camp. Oo, di ba? Opo. Na pag ginawa nila 2 times Harassment. or 3 3 times, opo. bawal Ako na siguro sila. kailangan hindi na maulit ang pangalawa to. Kailangan unang beses pa lang, tanggalin na agad. Sa barko Wala po nang kasi, warning. sa barko Para po kasi takot namin- nila, wag na nilang uulitin. Opo. Ay, bawal to dahil sa susunod ng mga ibang tao, ibang ano na naman, Opo. hindi na nila gagawin kasi mapapatalsik sila. Okay, so parte yan ng mamaya pag-usapan na yung Magna Carta. Kaya namin tinatanong extensively, being a lady seafarer. Opo. Kasi sabi ni PBBM doon sa sinainan niyang Magna Carta na i-focus ang mga safety and needs ng women in maritime. So yan, yung protection from discrimination and Opo. harassment. So yan, yung dapat sabi niya, there should be equal policies in maritime sector. Yung respeto, Opo. lalaki ka man Sa o babae, babae. lalo na kung babae ka, respetuhin ka, lalo na. Opo. Di ba? Nakakalimutan na ba natin na please always respect a woman. Di ba? Opo. Yan ang sinasabi sa atin ng mga magulang natin. Di ba? Alam ko may kapatid akong dalawa kaya laging sinasabi, oy, huwag kayo mambabasa sa babae, mga kapatid kayong babae, respetuhin nyo ang nanay nyo, babae. Opo. Kaya dapat respetuhin nyo rin yung mga ibang babae. Opo. Ganyan. So, ayan. Yung harassment, I can just Buti imagine. nalagpasan niya yun, ano? Opo. Sa akin, di pa pwede yun eh. Ay, opo. Boljak agad sa akin yun. Sabi ko nga po, kung lalaki lang ako, dami ko nang nasuntok eh. Hindi ako lalaki, pero kaya kong boljak Bakit agad di ba yun. pwede sumuntok Oo, ng babae. Ay, oo. ano po kasi, as much as possible. Kasi kapag ikaw ang unang nanakit, babalik din sa Ay, yan. oo. Pag Kaya ikaw dapat una, pag-isipan mong mabuti bago ka. Kaya po ako, tinatry ko maging calm kahit Oo. galit na ako. I Kasi, know what you mean. opo, kasi mahirap eh. Kapag binalikan ka sa mga rules, ikaw, yung mahirap paano balikan. ikaw hinaharas ka na, kailangan maunang ma-rape ka muna bago mo Hindi sila naman po. banatan. Hindi naman po sa ganung point. Pero kailangan mo talaga silang dumaan ka sa tamang proseso. May chain of command po kasi na tinatawag. pwede niyang i-deny eh. Mm-mm. And I was just going, Nasa I was loob just ng teasing kwarto. her. Nasa I loob was lang just ng kwarto. joking. Kung Opo. mamigay pa, baka umukay siya. Was just trying. Parang ganun. Yeah. Tapos sinuntok na niya ako, wala na, hindi ko naman siya hinahawakan. I Opo. can deny, you know. So, mahirap nga yung kwan mo. Pero tama yung kwan. So, parang, kwan mo lang,
Be firm lang. Ang ginawa ko po, naka-experience din po kasi ako na meron din ako kasama. Pilipino rin po yun, na kung ano nung sinabi sa akin sa radyo po. Nakainom kasi siya. Actually, pinababa din yun. Katakot, Opo. Tapos, kung ano nung masasakit na salita yung sinabi niya sa akin sa radyo, ang ginawa ko, nirecord ko siya sa cellphone ko. Kasi yun po yung natutunan ko na lagi ako nagsusumbong. Proof. Dapat may proof. Wala, pagkaasan yung proof mo? Wala akong proof kasi parang time na yun, parang sobrang weak ko pa parang okay. So, doon ko po natutunan na kailangan pag ito may ginawa sa akin, kailangan mag-record ako, mag-video ako. Para kapag ka nag-report ako, meron akong panglaban. Kasi lalo na pagka sa may ibang lahi, may discrimination po talaga sa babae. Kaya hindi ka nila agad paniniwalaan. Ay, naku. Yan, dapat i-focus ng Magna Carta yan. Mm-mm. Protection at equal policies, Yes. equal policies sa women. At saka dapat paulit-ulit yan, parte dapat ng training bago umakyat. Please, we have a lady seafarer on board. I want respect Dapat from may everyone. policy na gano'n. If Oo. anybody found harassing even for the first time, I might kick you out of the Yes. Yes, ship. opo. Sabihin dapat ni Kapitan. Correct. Totoo. Kasi minsan parang pinapaboran nila yung sino yung gumawa. Ba mag-chef or Kasi something, gawain di din ba? nila nun. Oo. Hindi pero kawawa naman yung ano mo. May di ba? question ako. May briefing ba kayo? Ay, opo. From the captain himself? Yes po. Mismo po sa sa dispatch pa lang po namin bago kami sumakay, yung crewing manager namin. In-advise naman po kami. Tapos sinasabihan, may kasama kang babae or eto, sinasabihan din kami na kapag may mangyari sa'yo, i-report mo sa akin agad, direct, pwede ka mag-message. And then, pagdating ko sa barko, sinasabihan din po ako ng kapitan na kung anong mangyari sa'yo, ganyan, sabihin mo lang sa akin, ganyan, pwede kang mag-open ako every time na may mangyari sa'yong hindi maganda. So, ayun po. Lalo na ngayon, pwede ka na magsumbong sa Department of Migrant Worker Opo, pwede ka at rin po. Maritime at eto, nakasulat kay yung Magna Carta na Opo. updated ngayon na dapat talaga i-focus nila yung women maritime rights. Oh, Yes. Lalo na bagong-bago ngayon, kapag nagsumbong ka kayo huwag kayong mag-harass ng mga Nakakatakot lady yung seafarers. isang babae lang sa isang barko at matagal kayo sa isang 6 ano. months. 6 months. Sa iba, 10 months. Maaano talaga, maaano ang Si babae Alona. talagang pag-iinteresa, magpapagalingan lahat ng lalaki para maangkin kita. Opo, Magbumili ka ng bakal na panty. Sandali muna, May Alona. lock. Opo. Ang haba ng hair mo, talagang babae ka talaga. Opo. Ngayon lang po Ano kayo to. ng shoulder? Ngayon lang po to. Ngayon lang po. Pagka nakakapag-ayos lang talaga kapag nandito po sa barko. Pero pag nasa barko ko, hindi po ako nagme-makeup, hindi ako dapat wala. Paano yung nagsusuot buhok mo ng maiksi. nakatarintas? Hindi po. Minsan kalugay. Pero hindi po ako nag-aayos, hindi ako nagme-makeup. Hindi rin ako Oh, nagsushort. dapat lang. Kasi oo. hindi ako nagpapakita ng kahit na anong na ma-attract Para sila. ma-attract sila, ganun. oo. Kuan ko lang as a Correct. life coach. Kasi when we teach corporate, marami mga saleswoman na Yes. corporate. Pag nakikipag-business kayo, sabi ko, you have to tie your hair. Oo. Huwag kang magmukhang girly-girly pa sweet. Oo. Kasi baka kala nila, you are going there, they sent a woman para for sexual Something. influence. Opo. So, lagi kong sinasabi, try na, itirintas mo yung buhok. Kung pwede lang hindi. Kasi ang sexy ng buhok ng babae, pag makita mong mahabang Oo. buhok, babae talaga. Ang mga, like in Middle East, no, pag makita lang yung hibla ng mga, Oo. ng babae, naaaros na sila dyan. Oo Kaya nga po. meron silang ganun Kaya talagang dapat takip. tulungan mo rin sila na hindi para Opo. makalimutan nila na babae ka. Itali. Itago mo yung buhok mo muna Wala sa ka- ilalim ng Huwag ka na mag-shampoo, Tapos huwag ka na magsumbong. maligo, parang hindi ka mabango. Huwag ka na rin magpabango masyado. Mga Huwag bago na ka maligo, magpaganda. mga 1 week, ganyan. Huwag naman po. Baka pag uwi ko, din ako Para layuan. Sa bathroom, amoy bagong freskong sabon. Wala. Nature talaga yan. Para Or sabihin, meant to be attracted. ayoko ng babae niya, may putok. Huwag ka na magpabango na masyadong mabango. Opo, hindi naman po ako masyadong nag-ano. Pero as officers po kasi, kailangan talaga presentable ka rin. Ako po kasi ganun po talaga ako eh. Bilib ako Kahit sa'yo, na ah. nasa Sakad niya. barko or nasa Pilipinas po ako. Pero Gusto huwag ko ka talagang maglugay ng presentable. ganyan. Opo. I-clip mo na, i-close mo na kanyan. Nag-iipit. Ipit din mo po. kaagad na Opo. makalimutan nila sombrero ka para mukha ka na rin. Ipitin mo rin, ha? Kasi sa hair pa lang, girl na eh. Ilang minutes pa tayo, direct? Ayun. Okay. So, ayun, yung komportable naman yung higaan mo, Ay, yung opo. kwarto nyo. Yung nasakyan ko pong barko is bago lang po siya na labas. Ang galing. So, talaga ang ganda po nung ano namin. Meron naman po kami kanya-kanya ring kabina. Okay, so yung
yung may sarili kang bathroom. Opo, meron Oo, po. lalo, Yun na especially po sa yung mga kanya. bagong design ng barko ngayon. May kanya-kanya. Opo. Nasa ano na po yan, nasa MLC na good. po yan. Opo, Oo, sa nasa ILO, rules. di ba? International Bawal ba yung Maritime. pumunta ng kwarto na may kwarto? Actually, bawal po yun. Bawal, di ba? Opo, pero sa Oo. iba po, sa mga lalaki-lalaki, depende po kung papapasukin mo, pwede. Paano yun. kung bakla yung isa? Ayun po. Oo, Sa diba? kanila na po, Kailangan- nasa pag-uusap na po nila yun. Oo. Pero sa akin po, kahit may mga kasamahan po akong babae, hindi po ako nagpapapasok sa Oo, kabila. dapat. May kasama rin Opo. kayong bakla doon. Gay. Actually, hindi ko pa po ganun na-experience na may Wow. nakasama po. Wala ka pa. Hindi mo Wala mahalata po. Oy, gusto yun. niya all men kasama. Kalaban niya si Alona. Kaya nga, mahirap po yata pag may ganung Oo, kasama. Pero okay naman po. Anyway, Ayun. so yan, you feel protected naman there. Opo. Opo That's good. naman. So yung employment standards maganda naman Opo. pagtungo sa iyo. Sa maganda po sa company ko po ngayon sa PTC, meron po kaming health card and most of member din po yung barko namin. So, covered niya po kasi single po ako, covered niya po yung mother and father ko. So, yung mama ko po nagpa-general check-up. Wala po kaming ginastos. Nandun po yung sa health card. Yung health Opo. insurance Siguro kung niyo. ano po ngayon, nasa 100,000 na yung gastos ko po kung wala kaming health card. Talaga, kasama ang Opo. mami mo? Opo, tsaka kasi yung father single ko. siya eh. Single po ako. eh. Ganun So din yun ako ang nun. entitled, Oo. yung Opo, mami mo at depende. daddy mo. Opo, sila po independent ko. Oh, dalawa, silang Opo. dalawa. Mm-mm. But that's good. So, protected naman sila. Opo. Ikayo, pag may nangyari sa inyo, up to how much ang insurance for Insurance mo, your ma'am. accidental 200,000 po dun sa health card po namin. Ah, 200, opo, sa health card dreaded namin. disease? Sa disease po, depende po ko yata kung ano po yung... Disease na yun. Opo. Pero nasa contract po namin yun eh. Actually, Hindi mga- Binasa mo na. nakalagay po doon parang 7,000 o 50,000. 50,000 US. dollars, yes po. Nandun. That's one. Nasa magkano? contract. At saka po kasi, depende po yan. 2.5. Kapag ka po na aksidente ka kasi sa barko, depende kung ano yung, saan kang part na aksidente. So, from head, shoulder, nasa contract binasa mo na namin. yan? Opo. Kasi tinanong ko. Kasi minsan binabasa ko yung contract ko, lalo na po yung sa may harassment po kasing nangyayari sa akin. So, pag gumagawa ako ng report, doon ko binabase. Binibase. Opo, oo. binabasa ko po doon yung yung Nangyari. report ko nangyari sa akin sa POA contract. Kasi Pero nangyari sa labas akin ng barko, before. hindi nakasama yon yung insurance. Harassment. Hindi, yung pangbawa, may nangyari sa'yo, nadulas ka. Paglabas mo ng barko, nadulas ka. Hindi ba Ay, covered hindi. As yun? long po na nasa barko ka. Oo, sa trabaho Opo, pa rin. Kasi insured okay. ka po sa Okay. barko. Tulad ko po, nung sa barko po ako, ilang beses ako nagkasakit. Oo. Entitled po ako na magpa-check up. Yan. Yan. So, pinapa-check up po nila agad ako. And then, sasagutin nila lahat ng gastos ko. Meron din po ako nakasama sa barko na biglang nagkaroon siya ng infection sa dugo. Tapos, umuwi siya. Medical report po yung tawag doon. So, yung Sagot po ng company lahat salary yun. mo ipon, no? Opo. Wala Hindi kang- gagalawin ng Hindi company nagagalaw. yun. Oh. Tapos, ang maganda pa doon, pag under contract ka, hindi mo natapos yung contract mo. Halimbawa, 6 months yung contract mo. 3 months ka pa lang, nagkasakit ka, kailangan kang pauwiin. Oo. So, sagot nila lahat ng ng medication mo. And then, may sahod ka pa na tinatawag ng yung basic. 3 months na. Opo, yung 3 with months titira. pay yun. With pay po yun. Tapos Medical kapag, absence with pay. opo, tapos kapag okay ka na, pwede ka na uli magtrabaho, fit to work ka na, pababalikin, ipa-priority ka nila na makabalik ng barko. So, gaya ngayon, di ba, wala ka sa company na yan. Opo, ngayon. Kailan ka babalik, sabi mo? Baka po March. March. Okay, Opo. within February, January, February. Opo. Ay, February na pala tayo. Kung Opo. wala naman sana, walang may mangyari. So, covered ka. Actually po, covered po yung seaman within 42 hours po. Halimbawa, umuwi ako. Oo. Tapos, Bumaba medyo, ka. bumaba po ako. Tapos, meron nararamdaman ako na hindi ko, Oo. may feeling na ako na may mali sa katawan ko. Nagpa-check up ako, tapos meron pong palang may problema, kaganyan. Balikan mo lang yung company mo. Tapos, bibigyan ka po nila ng Within yun. 42 hours. Opo, within 42 42 hours, 24 plus 2 days to 24 3 days. days. 2 to 3 days po, cover 48 ka po hours nila. is 24 ang isang araw. 24, Opo. another 2 24 days. is 48. 2 Oh, days 48. lang. Opo. Kaya kailangan, pagka may naramdaman ka, magpa-check up ka kaagad para balikan mo yung company mo. Nangyayari po yan. Kasi baka nakuha mo from working, Opo. di ba? Fatigue, Sa whatever. 48 hours lang.
Kaya po yun. Tapos, yung kapatid ko, ganun po yung nangyari. Nagkaroon po siya ng problema sa barko din. Tapos, umuwi siya, nag-medication po siya. Pero sagot po nung company niya yung kambal ko. Sagot po ng company lahat ng gastos. Kasi I'm sure nakuha mo yun kasi kabababa mo Opo, lang. lalo na po yan sa mga tanker. Alam niyo po yung mga tanker vessel. oo, Kasi mostly po sila yung nagkakasakit sa Oo, mga chemicals. Sa lungs. Sa lungs, Oo, opo. diba? Ang maganda Kaya, naman pag ganyan. Pero opo. yung sabi ko na question ko, pinasa mo ba yung health insurance mo o yung coverage ng insurance ng shipping company mo? Isang kamay, putol, o isang finger, putol. Anong equivalent na pera nun? Wala po siyang specific dun sa contract namin kung magkano talaga yung parang isang ganito. Dapat, di ba? Pero Dapat parang tina-times po kasi. specify yun Opo. isa-isa eh. Kasi i-report mo rin po kasi yun Yes. sa company mo. Tapos parang sila yata po yung magbibigay kung Yan po, magkano pag yung... nakikinig po ang Department of Migrant Worker at Marina, pakibasa po yung mga insurances ng coverage ng binibigay ng mga shipping companies nila na kung mawalan ng isang kamay o Isang daliri. nabaldado isang kamay, magkano ang compensation. Opo. Kaya nang sinabi ko the last time, yung Grab driver na seafarer na marine engineer, so sa engine siya, Opo. so officer rin siya. So nagkaroon ng parang tumigas yung kamay niya, kailangang inopera. Inopera dito, nagkamali pa yung operation. So hindi na siya makabalik. Ang compensation lang niya 1.5. Talaga po. Sabi niya, kaya ko pong kitain yun ng 4 months. Imagine for the rest of your life, di ka na makapag-earn. Trabaho. Diba? Trabaho. Tapos 1.5, ang daling gastusin. Opo. Diba? And you cannot Totoo. earn anymore. Yun ang ngayon, nag-grab driver. Mabuti, napakabait niya. And being an officer, nakasave siya ng marami. Opo. May mga apartments for rent siya and ganun. Opo. So, nakatulong. That's why, lagi kong sinasabi yung financial. Opo. Bilang OFW seafarers, mas malaki yung kinikita nyo. So, kaya dapat mag-add kayo mag-invest kayo financially. Huwag ibibigay lahat sa pamilya. Mag-iwan totoo. kayo para sa inyo. Tapos yung naiwan nyo, pwede kayong mag-invest. Andyan yung kutsi ng safe. Kuha kayo ng mga insurances na investment, no? Investment insurances. Huwag na nating sabihin yung mga pangalan na yan, na mga magagandang insurance. Kasi may investment insurance. Totoo. Gaya yung aking 100,000, supposedly, kita ng 20,000 per annum. Okay po. Diba? Diba laki yun? 10%, Laki na. diba? So, yan. O kaya mga other investment, gaya nung ginawa nyo. Yung lupa, ang lupa laging pwedeng ibenta. Totoo. Lalo na ang farm ngayon, importante ang farm ngayon. Okay? At saka yung mga bahay, pwede mo rin. Opo. So, Investment na po magandang kasi. investment. Tumataas lagi yun. Hindi Totoo. kayo nawawalaan. Opo, ma'am. Tsaka totoo yung sabi niyo po, ma'am, na huwag mong ibigay lahat. Yun, in-advise po kasi sa akin yung ng kapitan ko na kapag may pera ka, huwag mong ibigay lahat sa pamilya mo. Kasi pag dumating yung time na may emergency, wala ka na maibibigay kasi binigay mo na lahat. Correct. At wala rin silang maibigay kasi nagastos na nila. Opo, totoo. Kaya pag nag-asawa ka, ibigay mo ng lahat. Wala silang makukuha sa Wala ka akin. bang plano na lahat kumpleto ka na ngayon? So, Opo. siguro ngayon at your age, how old are you now? 33 po. So, 33. So, yung plan, kung kailan ka pwedeng mag-asawa? Meron ka bang ganon? Actually, meron ako dati, ma'am. Parang sabi ko 27, 28. Kaso hindi Sumobra talaga. na. Sobra-sobra na ka, Lord. 33, mahirapan ka ng mga anak nun. Parang sa trabaho ko pa ngayon na 6 months on board tapos 2 months vacation lang. Parang walang time. Hindi naman po ako magkakaroon talaga ng boyfriend sa barko kasi wala naman po talagang maayos na relationship. Pwede pa mag-boyfriend makipagrelasyon sa barko? Basta po single naman po. Okay. Single. Wala naman po Minsan di mo problema. alam. So, wala ka Oo natitipuhan? Wala na. Wala po. Bakit? Opo. Ano ba mga kasamahan Kasi mo? Ano ba karamihan may asawa kasi. Oo, yun nga po. Yun nga po. Karamihan may asawa. Karamihan Kaya may asawa pala. ang mga At saka At seafarer. saka hindi po kasi ako naniniwala sa relationship sa barko. Kasi syempre sa barko lang po yun. Pagka talagang gusto ka nila, sila mismo talaga yung manliligaw. Itutuloy nila yung gusto Outside. nila pag uwi nyo ng Pilipinas. So, ilang buwan ka diba? ba nag-stay dito sa... Ano po, 2 to Pilipinas? 3 months po. So, in 2 to 3 months mo, Wala hindi ka pa ba nanligaw? gumigimik o lumalabas para to find your... Parang Tupido? minsan po, wala po eh. Wala Malapit talaga na ang eh. Valentine's Day. Baka naman. Kaya naman, andito lang si Alona, no? Direk, ilang minuto ka for the first episode?
Okay, 12 minutes pa kasi ang susunod na episode is puro yung mga rights Magna Carta pag-usapan natin. Okay. Wala na yung ating expert na si Captain Tavaldo kasi meron silang emergency meeting with Opo. Greece kasi taga Diana Shipping po siya. May emergency meeting po sila. Pero nag-research naman tayo. Ikaw naman yung magsasabi. Matagal ka na rin, 8 years ka na rin. So alam mo na rin yung mga issues and challenges na dapat bigyan diin at Opo. pansin ng DMW, Marina, Dole, and Opo. all those that are supposed to be in charge for the seafaring. At Opo. lalo yung Magna Carta na yan. Opo. So, tuloy natin yung question. So, yung question na yung loneliness, Opo. hindi mo nararamdaman masyado kasi wala ka pang asawa. Asawa, oo. Opo, pero yung loneliness po na hindi mo kasama yung pamilya mo. Yun. Malungkot, yun ang mahirap din po. Oo. Tapos ako po talaga, ewan ko na lang, every birthday namin ng kambal ko, umiiyak talaga ako. Kasi parang feeling ko, sabi ko nga sa kanya, tumatanda tayo nang hindi tayo magkasama. Sama, Siyempre, oo. parang yung ibang kambal lagi magkasama, tapos hindi kami magkasama sa birthday Oo, na. kasi close kayo. Tapos, Kambal yun, sila eh. Opo, tapos nga, halimbawa, ngayon po, nung birthday ko, nung January 14, dapat uwi pa ako ng January 12, hindi ako nakauwi. So, hindi na naman kami nakapag-celebrate ng magkasama. Umuwi ako January 17. So, sabi ko, tumanda na naman tayo ng ganito. Tapos, lalo na po nung time ng COVID, diba, ma'am? Parang doon mo marirealize na iba pa rin talaga na nagkakaroon ka ng memories kasama yung family mo. Nagpe-pension ba ang ano? Apo, yung father ko po, may pension yung father ko. Retired Oh. Navy po yun. Pero ang si Hanggang Farrell, ilang taon ba ang ano? Ang Bago sa ka ang mag-pension? pagsisiman po, ang sa amin pong seaman, wala naman po kami pension Wala sila. literally sa company. Oo. Opo. Kasi iba-iba company mo Opo. eh, no? Sa Swedish flag na nasakyan ko, meron po kami. Yun po yung kagandahan na benefits namin. Pagka 10 years ka na sa company, basta Swedish flag, Oo. meron kang pension. Pero yung the other company po, other principal, wala pong ganun. Oo. Pwera na lang kung may SSS Kapag nakapag ka, 10 years ganyan. ka. So, Opo. yung Swedish carrier na kamo, na Swedish shipping flag company, po. Swedish flag ang tawag. Opo. So, bakit hindi ka doon na lang lagi? Ngayon po, nasa 2 years pa lang po. Bago lang po kasi ako na-hired Bago pa po lang. doon 2 years. So, Opo. is that the company you're working for Yes, now? ito po yung current company ko ngayon. Talaga? So, ma'am, may 8 years pa ako. Baka naman, Oo, ma'am. Baka grabe naman. tanda ko na po. Parang wala po akong ganung balak na magbarko po ng ganun. Para lang makapension. Hopefully. Okay. Opo. Kasi Kasi, 40 years old, tapos ka na wag sa naman barko. po sana. May ganun ka ba? Sana before 35, ganyan. Kasi gusto ko rin pong magkapamilya Pamilya. po O talaga. sige, Iba pa rin po maghanap-hanap talaga ka na. pagka Di may mag-invest ka na. pamilya Opo. O kaya mag-asawa ka daw ng mayaman. Ano bang tipo mo sa ano? Saan po? Sa lalaki? Ano bang trabahong gusto mo? Basta masipag, ma'am. Basta yung Masipag? kahit Lahat tipo- ang mga dito cameraman, puro masisipag lahat yan. Ano Basta po pa? yung Ano pa requirements? Responsable po. Kasi Wala ang- siya mga iba-iba- responsable mga yan. Ano pa next? Iba-iba po kasi yung nakakasama ko sa barko. So parang Oo. nakikita ko na po sa kanila yung mga ayoko ng ganito. Mga rasinggero, Opo, hindi tapos marespeto. Hindi marunong maghawak ng budget. Ako, hindi umiinom yung mga yan. Hindi yan kasi. Oo. Marunong kumawak ng budget. Oo. Ayan. Okay, ano pa mga questions niyo na yung mga experience niyo ng mga experience Ako ang gusto ko niyo? itanong sa kanya dahil sabi niya ayaw niya magtagal diyan sa kasi Oo. sa cargo siya, 'di ba? Opo. Ayaw mo din ba na naisipan cruise? Ay, actually, ma'am, dream ko po talaga rin mag-passenger. Oo, kasi masaya Opo, doon, 'di ba? masaya. Kasi Oo. yung environment ko po, ma'am, sa cargo, kami lang, sa 22 crew, pag kami nakagalit ako, makikita ko na naman siya. So, sira na yung araw ko. Unlike pag passenger, at least kahit Mm, Ang paano. daming mga... Marami kang way, malimit opo, doon. opo. Marami kang way din na para malibang ka sa sarili Oo, mo. correct. Kaya wala akong magawa, siya yung makakasama ko, para kung siya pa Malay mo yung doon katrabaho makita yung ko. the one mo, 'di ba? Yung mga Opo. passenger. Kaya nga Plano po mo eh. ba? Oo. Lumipat doon? Sa ngayon, ma'am, ewan ko po kung may chance po na makapag-cruise ship. Okay. Baka mas Malay mo. malaki ang sweldo doon ngayon. Pero actually, mahirap yes, daw ma'am. mag-apply. Sabihin mo nga, Alona. Opo, mahirap. Mahirap. Mahirap mag-apply sa Sa passenger. Iba po kasi yung mga Passenger. training na naman po doon eh. Iba, ma'am, yung training doon. Okay. Opo, kaya So, eto, ano ang mai-advise mo ngayon sa ating Opo. mga gusto mag-sea woman? Ayun po. Ako po kasi sa page po kasi namin, yung, meron po kaming page, Alon and Ilone de Dole. Marami po kaming mga kasamahan na aspiring seafarer
na gusto nilang maging katulad namin, and lagi silang nanghihingi ng advice. Lagi ko lang din pong sinasabi sa kanila na, tulad din po ng sinabi ng father ko, na sigurado ba kayo sa gusto ninyo? Kasi kapag ka nandyan na kayo sa posisyon na yan, siguraduhin nyo na kaya nyong panindigan. Kasi yung pong, kung ako po tatanungin nyo rin, ma'am, gugustuhin mo ba uli maging, si woman? Sasabihin ko po talaga na, na hindi ko po dinidiscourage. Pero at least, I would have studied something else. Parang reality po kasi. Kasi marami pong nagsasabi sa amin na, maganda magsiman kasi magkakaroon ka ng malaking sahod, gantong bahay. Number one sahod Opo. Pero kailangan mentally, physically, spiritually, emotionally prepared ka. Kasi katulad sa akin, sobrang dami kong pinagdaanan. Kung hindi lang po, kung medyo weak po talaga ako, katulad nung iba nababalitaan na baka yung iba nag-suicide, tumalon. Baka nangyari na rin po kasi sa akin yun. Kasi lalo na't ang dami kong harassment na experience, tapos physically, and then malayo ka, minsan nagkakaproblema sa pamilya, sobrang hirap i-handle. And then sa barko ka lang, syempre may trabaho ka pa na kailangang harapin. So, kailangan sigurado kayo na kapag nandyan kayo, kaya niyong panindigan yung pinasok ninyong trabaho. And you have to be physically fit kasi may harassment physically. Opo, hindi lang. Kailangan mentally po talaga. Mentally. Opo, talaga. And then, wag kayong magtitiwala. Kasi, wag din kayong magtitiwala once na napasok nyo na yung ganitong industry, maritime, yung ganitong pagmamarino. Wag kayong basta magtitiwala. Wala kayong ibang pagkakatiwalaan kundi sarili nyo lang. And yung family ninyo, na in case na meron kayong problema sa barko, ayan, kausapin nyo lang yung family ninyo. Kasi, ang hirap pong magtiwala. Akala mo, close mo na. Tama. Wala, pagkakatiwalaan mo, niya yung istorya. hindi, darating yung panahon na kayo mismo magiging magkaaway. So, wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi sarili mo lang. And kung meron kang gustong sabihin na problema mo, sa family mo lang. Kaya po. Kasi you can call naman anytime. May wifi naman kayo. Opo, lalo na ngayon may social media na. Yes, Kaya naman, sa panahon po. And then, pray lang talaga lagi. Yun lang po talaga yung weapon mo doon. Sa barko po kasi. Prayer lang talaga ang prayer weapon. Tapos iyak ka lang ako. Madalas ako umiyak sa kabina ko kapag hindi ko na kaya yung sitwasyon na parang sobrang Anong bigat sinasabi na po. mo sa sarili mo pag andyan ka sa challenges mo? Lagi ko lang pong pinagpipray na Lord, sana makayanan ko. Kasi parang sobrang bigat na po. Parang sobrang hirap na. Actually, hindi ko na po talaga kaya. Pero kinakaya ko kasi andyan yung pamilya ko. Iniisip ko may mga bayarin ako. May kailangan pa akong tapusin, ganyan. So, kailangan talaga strong ka talaga po. Okay. Tapos pray lang. Tapos yun. Hawak ko lang yung rosary ko sa gabi. Tapos pagka kinabukasan naman, medyo magaan yung pakiramdam ko. Okay, trabaho uli. And hanggat maaari, iwan mo yung problema mo sa kabina mo. And then, syempre, $1,000,000 yung dinadala mo, barko po yan eh. May mga, iba pa yung buhay ng mga kasamahan mo sa barko. So, syempre, kailangan, pag nagkamali ka lang ng isang beses, walang rewind po dun sa barko. Kapag ka nabangga mo yung barko. So, you have based Alona and Ilona? Opo. Okay, sa mga gustong follow si Miss Alona and Ilona, ang kanyang kambal. Opo. Ayan. Ayun. Okay, so, ayan, meron tayong part 2. So, kay Miss Alona, pag-usapan natin yung mga issues nila and how Magna Carta is, yung bagong updated. So, yes, this is your host, Marlene Craig again, and thank you for tuning in. At ang ganda makinig sa istorya ng isang lady seafarer, I mean. So parang I'm fascinated, kasi trabahong lalaki yan eh. Tapos kinakayanan ni Alona, di ba? Okay, what do you want to say, Anna? Okay, thank you so much everyone at abangan nyo ang aming 8th episode na Magna Carta pa rin ang ating pag-uusapan. And please follow and share our Facebook po. Kamusta ka Bagong Pilipinas? And of course, sa YouTube, the same is Kamusta ka Bagong Pilipinas? Okay, thank you. Yes, maraming salamat po. This is Alma, ang talk show ng bayan. Kamusta ka Bagong Pilipinas? And of course, I'd like to thank our Bagong Pilipinas studio and yung crew nila. Of course, thank you so much with Alona. Pero magte-thank you tayo kasi may episode 8 pa tayo kay Miss Alona para tanungin natin kung tama ba yung mga sinasabi sa Magna Carta na naayon ba sa kanilang pangangailangan at protection. Okay, thank you kay ang ating bagong director ngayon, si G-Mac. Hello, G-Max. Si Jello
at saka si Kuya Mark sa teleprompter, at saka si Kuya Glenn. Glenn. Maraming salamat po sa inyong lahat. And Thank And you. and of course, andito si Jenny, yung kanilang vlogger ni Kwan. Yes, ang aking Andun siya sa admin. dulo. Alright, so for the next episode 8, bye-bye Philippines! Bye. bye!